is social issues. So yung task natin is mag-isip kung anong mga social issue ang napapansin and then group natin siya or categorize na lang. Categorize natin siya kung environmental, political, education, financial, social factor ba siya. And then in what ways does these issues or this issue nga affects you or affects the society? Okay? Okay ba yan? Sige. Mother, una ka na. So, yung sa amin naman is yung issue niya is yung mga nababarang mga drainage something, yung mga lagusan ng mga water lalo na sa mga highway or mostly kahit saang part man or sa mga subdivision kasi yung sa city namin is Parañaque City. So mostly parang every time na uulan siya, parang kunwari parang buhos ng ulan na malakas, mabilis siyang bumaha. So it's about environmental. So ang nakaka-effect siya sa akin as a person is every time na bumabaha siyempre kapag from Manila ka pa tas pauwi biglang uulan tas babaha, mahihirapan kang makauwi kasi sa traffic and siyempre sa other people din nakaka-affect din yung baha. Kasi puwedeng bahain din yung bahay nila or yung iba magko-cause din ng traffic lalo na sa mga bumibiyahe din. Okay, thank you. Sige. Volunteer. Sino yung next? Yan. Nag-volunteer si Reynald. Siya daw yung next. So yan, yung sa akin, yung na-observe ko sa area ko is kagaya lang din ng kay mother. Madaming ang street sa area na continuously may mga under construction, so may mga inaayos na drainage or may mga traffic hazards, which is i-group ko siya sa environmental, social, and educational. Kasi first of all, environmental kasi yun nga, yung mga streets which is yung Mother Earth, no? Medyo nade-disrupt siya. Then social is because yung sa social life ng mga tao, for example, kagaya ko na nasa harap lang mismo namin yung ginagawa, which is nagtatagal siya ng almost 2 to 3 months. Sobrang hassle nun for me kasi ang aga nilang gumagawa and some of the people sa area ko, syempre sa hapon, may mga nagpapahinga or iba doon. Sa gabi naman sila nagtatrabaho. So in the morning, nagpapahinga sila. So ang laking effect nun for me and for mga tao sa community ko. And lastly sa education, since yun nga, yung mga ginagawa, may mga traffic hazards, may mga daanan dito na hindi rin nadadaanan. So nakaka-affect siya educationally kasi yung pagpunta ng school, nahahassle yung mga estudyante, walang masakyan. Minsan naglalakad pa sila ng malayo para may masakyan sila. Also, isa na rin sa factor ng education yung hindi ka makapag-aral ng maayos kasi maingay, ganyan. And di rin makatulog sa gabi. Or makatulog ka sa gabi pero pagising mo sa umaga, putol yung tulog mo kasi maingay yung ginagawa nila. Ayan. Alright. Thank you. Alright, next. Ako naman, ang napapansin ko since ngayon naman, most of the time is nasa Manila ako. So yung na-observe ko talaga is yung mga nasa Manila. Ang napansin ko naman, kasi kapag papasok, laging ang dinadaanan ko is yung mga underpass. And napansin ko doon is sobrang daming homeless family, especially yung mga bata na wala silang proper place to sleep. And yun naman, i-group ko siya sa social. Affected ako sa kanya in a way na it stirs empathy sa akin since yun nga dumadaan ako doon, naka-uniform ako, papasok ako and yung nakikita ko yung mga bata, wala na nga silang maayos na tinitirhan, tinutuluyan, tapos parang sa observation ko parang hindi din sila nabibigyan ng
ng privilege na makapag-aral. Ayun lang. Okay. Next. So, sa akin naman, same lang kay Devon kasi same kami nasa Manila. So, pollution naman yung sa akin sa Manila. Pero alam ko naman na halos buong Pilipinas or buong mundo is nakakaranas ng pollution. Kasi 'di ba yung mga industrial activities, yung malaking population and yung mga sasakyan. And i-group ko siya sa environmental. So, nakaka-affect siya sa'kin siyempre yung, inhalation natin ng air is very unhealthy which is, sobrang nakakaapekto sa health natin or puwede makapag-trigger ng mga allergies or kung ano pang mga sakit. So, ayun. Okay. Thank you. Thank you. Sino ba next? Ako na. Okay. Sige. Sa akin naman, siguro I'll generalize this. So, for me, unemployment. Yan. Kasi daming badyaw na tatanda naman eh. Pwede naman sila magtrabaho, ba't di sila makapagtrabaho? So, yun. Coming from that point, siguro, naisip ko, pwede siya sa, number one, economic. Siyempre, financial status. There's no capacity. No? Parang sobrang hirap sila just to survive a day. O, di ba? Pero may mga documentaries, no? Mga 5,000 daw a day sila. Talo mo pa ako. Next, siguro ma-classify ko din siya as social. Social class. O para siyang social economic, gano'n. Gano'n ko siya ma-classify. Tapos, political in a way na bakit walang ginagawa yung gobyerno sa mga yun, 'di ba? Parang it is a fact actually. Kung hindi niyo alam, ngayon malalaman niyo na may batas tayo diyan sa mga pulubi na 'yan. Na 'pag nagbigay ka, it's actually against the law. So 1977 law 'yun. So bakit hindi lang siya bakit parang wala lang siya kasi yung penalty do'n, yung multa 20 pesos. So dati parang 5,000 may 20 na lang. Gano'n na sila maningil. "Kuya may 20 ka?" Ganyan na. Anyways, 'yan. Tapos siguro education, 'no? So since yun nga economically challenged, financially challenged, hindi sila nakapag-aral. So I think there's really a problem there. How is it affecting me? Siguro since, nakikita ko sila sa daan, ang sakit sa mata, 'di ba? Parang istorbo sila, eh. Kunyari nasa jeep ka, ganyan, ta's biglang, "Di po kami masasamang tao." Mga good jow daw sila, good jow. So, 'yun, parang sa'kin nakakaawa sila, at the same time, nakakainis. So, 'yun, basically apektadong-apektado ako sa kanila. And yeah, you can really see there the gap, yun nga, education-wise parang 'di naman sa pero not, parang pinagmamalaki ko, pero it's really a privilege, eh, 'di ba, yung education. Yun, nakakaawa. Makikita mo yung gap na ikaw nag-aaral ta's sila hindi. Tapos, parang ikaw may pamasahe, sila nakasabit lang, gano'n. So, yeah, for me, that's it. Next. Last 1, 2, 3, last 3. Pao, di kita nakalimutan, Pao. So, sa akin naman is I observe that having a limited access to quality healthcare, especially for low-income family. Kasi dito sa Cavite ang layo ng mga hospitals. Tas kung pupunta ka man, mostly ang mangyayari sa'yo is mami-misdiagnose ka. Ang ending, sa Manila ka magpapa-hospital, which is it costs more. I-go-group ko siya as sa social. Tas ayun nga, it affects me. And
my family to go into debt and sacrifice my basic needs in order to afford medical bills. So, too personal na siya, hindi ko na sasabihin yung information. Yun lang. Ayun. Dito naman sa Bulacan, yung napapansin kong issue dito is yung having despite of huge budget na binibigay sa politician, hanggang ngayon hindi masolusyonan yung mga daan. Well, big issue siya kasi puro talaga lubak yung daan, and even nababalita na sa TV Patrol na yung Bulacan is known as Lubak City. And kaya siya big issue din kasi pasok siya sa economic kasi maraming business yung nagko-close dahil yun nga, laging almost a month or twice a year laging nagpapagawa, which is kaya siya laging nagpapagawa kasi poor maintenance. Tapos sa education, naapektuhan din yung mga bata kasi nalilate sila, and even yung iba hindi na rin pumapasok dahil minsan yung traffic umaabot ng 2 to 3 hours. Tapos naapektuhan din yung mga workers dito. Tapos dahil lubak yung daan, it also affects yung damage and also yung drainage dito sa Bulacan. Kaya nagkakaroon ng bigger flooding. Ayun. So, pasok siya sa environmental. Yun lang. So, ako na yun last, no? So, sa akin naman, dito sa Pampanga, napapansin ko, ever since 2022, lagi talagang pag nag-harvest ng 45 days na manok yung mga poultry farm malapit sa amin, sobrang daming langaw. And ang isang malaking issue din kasi siya for us dahil isa sa mga pinakamalaking poultry farm dito malapit sa amin, ang may-ari is ex-mayor. Tapos, ang affected kami in a way na yung tipong kakain ka na lang, uunahan ka pa ng langaw bago mo masubo. Kaya ang inside joke namin dito, okay lang yan, nakamedyas naman yung langaw dito. So, malinis yan. Pero isang pa na affected kami is since ex-mayor kasi yung may-ari sa isang poultry farm, parang since 2022 pa kasi yun, parang until now wala pa ring action. Tapos parang ang bastos sa part namin na instead na gawa niya ng action yun, namimigay siya ng manok sa mga naaapektuhan. 'Di ba? Ang bastos lang sa part na imbes na idaan niya sa pagpapalinis ng poultry niya, namimigay siya ng manok pangsuhol sa mga nakatira dito. So, ang din kasi do'n, etong ex-mayor na 'to, kamag-anak niya yung current mayor namin dito sa San Luis. So, parang siyempre kahit naman magsumbo ka sa LGU, kamag-anak, ano pa magagawa natin? So, siya, I group these sa social, environmental, and political. Yun lang. Okay, thank you. And yun, thank you for sharing. That's all.